sa Legazpi City kung saan 22 residente ang niligas. Buwis-buhay din sinuong ng ilang residente ang malakas na agos ng tubig na umakyat sa madulas na metal railing sa tulay para makatawid. Katakot-takot karagasabi ng tubig ang naranasan sa Barangay Bonbon sa Libon. Kaya itong residente nagsiakyatan na din sa buhok. Sa iyang bahagi ng bayan, meron na lang ang kita. Ang uploader na ito, nakisilong na sa kapitbahay na may third floor. Ang bilang na bato bridge, hindi na rin mapapakinabangan dahil nawasa. Sa bayan ng Pio Doran, hanggang dibdibang baha. Ayon sa uploader, ligtas naman ang mga residente sa lugar, pero ilang bahay na nasira. Sa Ginobatan, hindi lang sa baha lumubog ang bayan, kundi pati sa buhangin at mga bato na galing sa Bulkang Mayor. Bumigay rin ang tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Tibi at Malinaw. Tabi-kabila rin ang naita ng landslide sa probinsya. Sa Ligao City, isang 36 anyos sa lalaki ang natabunan. Nalimusunod na sama ng sitwasyon ng lalaki na nakayakap sa pulang nyo. Hindi. Nakain niya. Kailan pa yan? Ito. Kailan pa yun? Yan, ito. Kahapon? Kahapon ba yan? Sa Naga City, tanging liwanag lang ng flashlight na nagsilbing gabay ng ilang residente para makalipat sa mas ligtas na lugar. Kagabi ba yun? Ngayon na. Para makarating sa third floor ng isa sa mga bahay. Yan ang ilaw. Ayan ilaw, babe. Kasama sa mga iligas ng ilang bata. At isang sangkol ay sinakay pa sa batsa. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Naga Metropolitan Cathedral. Sa barangay San Jose sa bayan ng Tili, ang mga rescuer halos anurin na habang lumalangoy sa ragasan ng tubig para mailigtas ang mga natrap na residente. Isa-isa rin sinasagip ang mga residenteng lumikas sa bubong nasa taas ng baha. Halos na ngayon naman ang malakas sa agos ang baha ang lalaki ito na sinakay sa bangka. Balsa naman ang gamit sa pag-rescue sa La Purísima sa parehong bayan. Sa bayan ng Bato, nagmistulang dagat ang kulay putik na baha na nagpalubog sa unang palapag ng mga bahay. Sa drone shot na ito, kita kung gaano kalawak ang pagbaha sa bayan na nagmistulang dagat na. Sa gitna Ano tatak mo yung Sorsogon? malapit ang mga nakang sinagip ng Philippine Red Ano Cross. Sorsogon? Ano pala? Ang rumaragas ng baha. Ligtas naman siyang nadala sa ospital. Hindi rin madaanan ilang kalsada sa bayan. Kailan pa yun? Ang dalawang lalaking ito, sinakay ng isang Kanina? aso sa icebox para mailigtas. Sa gitna ng walang tigil na Camarines pagkulan, Norte. 4 na bahay ang natabunan ng landslide sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Wala namang nasaktan dahil maaga raw na Parang si Dr. Jose Rizal. para sa GMA Integrated News sa Lima Rafa, nakatuloy 24 oras. Bagyong Christine pa. Napuruhan ang Bagyong Christine sa Bicol. Where ng Christine na pangalan ng babae? Ng Christine? Si Maylay, Christine ang alam. Sa loob na ng 24 oras. Mula sa Naga City, nakatutok live si John Consulta. John, kamusta na sitwasyon dyan? Ano pangalan nito? Yan. Si John. Last name? Malaundoy na pinsala ang tumambad sa mga taga Naga City matapos nga manalasa ang Bagyong Christine sa kanilang lungsod. Rumaragas ang baha Camarines ang Sur. tumulong sa aming pag-ikot kagabi habang papalapit ang Bagyong Christine sa Camarines. Parang dagat. Para ba? Gusto mo, ano ginagawa? Malulunod ko. Marunong ka naman mag-swim? Hindi. Sige, tutubo na. Sabi kaya marunod. Aral mag-swimming. Marami ang nabigla ng pasukan. Gusto ko mag-aral mag-swimming din. Kaya kanya-kanya ng diskarte para pumili ng saklolo sa mga dumadaang rescue units. Kita naman sa cellphone video na ito ang pagtaas ng tubig sa isang subdivision sa Naga City. Napatikim pala sa matinding permisyong kanilang aabutin.
Kinabukasan, ito ang tumampan sa mga residente. Nagkapatong-patong na parang matchbox itong mga sasakyan, SUV at kotse. At ang kwento ng mga residente rito ay sa kasagsagan daw ng pag-ulan ay nagkaroon ng flash flood at ang mga sasakyan na nanggaling daw sa bandang roon, sa unahan, ay sama-samang tinangay, umangat at dinala sa kantong ito. Nagkaipon-ipon sila rito. Yung mga ibang sasakyan dyan, lumulutang na eh. Kaya iniilagan namin, nung paglabas namin dito, iniiyad kami sa sasakyan na lumulutang. Inaagos naman sa ilog ang tatlong sasakyan na ito na nanggaling sa subdivision na tinamaan ng flash flood. Pinuntahan ng Naga City LGU ang pinakasanhi ng flash flood. Unang-una nag-swell yung river at nagiba yung fence, concrete fence, at dahil doon ay rumagasa yung tubig papasok po dito sa subdivisions. Lumalabas na around 30% of the entire territorial jurisdiction nung Hindi alam ko kayo ni Kenilo yun. binaha. Biglang nag-flash flood, tinangay lahat yung kotse. 70% Mga ng kotse, di ating marang population mga kanin. ay naapektuhan o nakaranas ng pagbaha. First time. Unprecedented po ito. Lahat ng mga bahay, pinasok na hanggang leeg na baha na may halong putik. Kaya napilitang umakyat sa second floor para makaligtas. Ayon sa Naga LGU, bagamat kadalasang binabaha kapag may bagyo, ngayon lang daw nila naranasan ang manaundoy na pinsala na dulot ng bagyong Christine sa halos 24 oras na walang tigil na pag-ulan. By around 2 o'clock or 1 o'clock in the morning, mga 700 millimeters of rain na. Accumulated rainfall na namin yun. Samantala, yung normal or monthly average lang naman ng Naga sa rainfall ay nasa 230 to 235 lang naman. So gusto sabihin, mga almost 2.5 months na equivalent na ulan ang ibinagsak sa loob lamang ng 24 hours. Dinagdag pa natin yung, kasi yung Naga ay isang part ng Table River Basin. Yung floodwater ng Albay, ng Rinconada, ay pumapasok pababa dito sa lungsod ng Naga. Combination talaga siya ng flash floods at the same time volume ng tubig. Very abnormal yung nangyari. Yung nangyari sa lungsod ng Naga is very much similar to what happened sa Metro Manila nung Mondoy. Sanay kami doon sa mga baha na hanggang bewang. No? Kaya yung mga trucks natin sana, actually prepared naman tayo sa mga heavy equipment sa mga trucks. Pero ito yung hindi na pagandaan masyado na pangyayari na lampas tao na even our 6x6 trucks, hindi niya na kaya talagang puntahan pa yung mga rescue areas. Sa ngayon, malaki raw ang pangangailangan ng Naga para makabawang huli, lalo pat umabot sa 30,000 ang bilang ng kanilang evacuees. We need the additional rescue equipment. We need additional rescue boats. Yung needs ng pagkain. Kasi ngayon halos lahat ng ating pong mga pamilihan ay sarado. Kasi ngayon lubog pa rin sila sa baha. Of course, yung housing equipment. Kasi maraming mga bahay ang sigurado mangangailangan ng pagkukumpuni. Sa mga oras na ito, Mel, ay wala pa rin kuryente sa buong lungsod ng Naga. At ang mga establishmento tulad ng sa akin likuran ay pinatakbo lamang o pinapailaw ng kanilang mga generator set. At sa ngayon ay pahirapan din ang magbili ng mga basic needs at mga supplies dahil marami sa mga establishmento ay sarado pa rin hanggang ngayon. Yan ang latest, Balisima. Diyan, sa social media, mo dumagsayang mga kayayiner, mga apila ng tulong. Yung maraming Bicolano na na-trap sa kanilang bahay dahil nasa magdamagang buhos ng ulan. May update ba doon? Doon naman sa mga residente hindi na-rescue. Diyan. Ginagamit mo ba sa buong transparent? Yes, Mel. Meron tayo mga nakuha mga footage actually ng pag-deploy. Tumulong na rito ang Philippine Army at kasabay nilang i-rescue din ang mga Philippine Coast Guard sa iba't ibang mga lungsod at mga munisipalidad dito sa Camarines Sur. At sa ating mga nakuha nga, no, napakalaki ng bilang ng evacuees, Mel, no? 30,000 ayon sa
Naga City. maganda na. Doon pa lang sa kanilang lugar yun, Kukunin ko no? lang At ito. doon pa rin sa Ako, mga hindi mo inaalam na makatapos informasyon yan, isang ay posible oras pa itong dumami sa madating na araw. Pero ang maliwanag dito, Mel, ay talagang malaki ang pangangailangan ngayon. Hindi lamang ng Naga, kundi ng buong probinsya ng Camarines Sur sa Hindi pagkain, matatapos relief goods, yun. at Hindi, tulong pagka-ano na lang, para pag maabot nagpa-talas yung iba pang mga Ah, kababayan natin talaga? dito Pag nag-commercial. na stranded sa kanilang mga bahay dahil nga sa Bagyo Christine. Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.